the currency of the kingdom. Ano ba ang ibig sabihin ng faith, the currency of the kingdom? Pwede nang i-play yung aking PowerPoint dyan. Yan na ang Q. Pag sinabi natin currency, ang Pilipinas, ano ba ang currency ng Pilipinas? Sino nakakaalam? Peso. Ano ang currency ng Amerika? Dollar. Ano ang currency ng United Kingdom? Pound. Pound po yan. Dati euro sila. Nung umalis sila, nung nagkaroon ng Brexit, umalis sila sa European community, binalik nila yung pound. And the rest of the Europe, euro. Yan. Pag nandun naman sa Middle East, riyan. Meron ding dinar. Yan. Pagdating naman sa Japan, yan. Mas kilala sa Tagalog na lapad. Ang tawag natin dyan, lapad. Sa Korea, won. Galing niya. Sa Thailand, baht. Gagaling niya sa currency. Mapapansin ninyo, ang bawat bansa may kanya-kanyang currency. Actually, papunta kayo sa Singapore, dahil sila ay sinakop ng British, ay dollar din ang tawag nila. Ang Canada rin dollar. Kaya lang, iba yung value. Kasi may tinatawag tayong Singaporean dollar, Australian dollar, meron namang Canadian dollar. Ay, ang Pilipinas, muntingan na tayo magkaroon ng Philippine dollar. Kasi nung panahon ni McKinley, ay dumaan sa Kongreso kung ang Pilipinas ay gagawing bahagi ng Amerika. Yan po ang ating history. Pero natalo kasi masyado daw malayo ang Pilipinas. Now, pag-uusapan natin ang currency. Ba't mahalaga ang currency? Kasi ang currency, ito ang ginagamit natin para maka-acquire. Amen. May mga bansa na hindi tumatanggap ng currency na peso. Halimbawa, pumunta ka ng Singapore. Nung pumunta kami ng Singapore, may bibiling kami. May dala ko 10,000 pesos. Bibili ako sa store. Kahit malaki yung dala ko, 10,000 pesos, hindi tatanggapin ng store yon. Bakit? Ang tinatanggap lang nila, it's either Singaporean dollar or US dollar. So, ang gagawin mo, ipapapalit mo. Kasi, ang currency yun ang ginagamit to acquire. Gusto mong bumili ng pagkain, kailangan may dala kang currency, may dala kang pera. Gusto mong bumili or mag-acquire ng service, sasakay ka ng taxi, sasakay ka ng Grab, kaya ang pabayad mo ay currency ng peso natin. Now, pag pinag-uusapan natin ang kaharian ng Panginoon, ano ba ang currency sa kaharian ng Panginoon? Pag may hihingin ka sa langit, ano ang ipapalit mo? Ano ang ibibigay mo? Hindi naman tumatanggap ng dollar sa langit. Amen. Hindi rin lalong hindi tinatanggap ang peso. Pero ang tinatanggap ng langit, ang currency ng langit, faith. Sabihin nga natin, faith. Faith is the currency of heaven. Kaya maraming mga tao hindi nakakakuha, hindi nakakatanggap ng kanilang pananampalataya, kapos, kulang ang kanilang currency. Di ba? Pag may gusto kang bilhin, bibili ka halimbawa ng 1.5 na soft drinks. Magkano na 1.5 na soft drinks ngayon? 80 pesos na yata, no? 80 pesos. Ang dala mo lang 50 pesos. Kulang ang iyong currency. Ibibigay ba sa'yo yung 1.5 na soft drinks? Di mo makukuha yun. Bakit? Kulang ang currency. Sino ito? Marami kang ipinagpe-pray kay Lord. Ang problema mo, kulang yung currency mo. Why? Because napakahalaga ng faith. Kaya pag-uusapan natin ngayong umagang ito ang kahalagahan ng pananampalataya sa buhay ng isang Kristiyano. Bago tayo makarating sa plano ng Diyos, bago natin mapagtagumpayan ang napakaraming challenges natin, kumusta ba ang ating faith? Ang sabi po sa Hebrews chapter 11, verse 1 to 6, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.
For by it the people of old received their commendation. O, tingnan nyo, verse 3. By faith, we understand that the universe was created by the Word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. Verse 4. By faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous, God commending him by accepting his gifts. And through his faith, though he died, he still speaks. Verse 5. By faith, Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found because God had taken him. Now, before he was taken, he was commended as having what? Please God. Nako, si Enoch, kinuha na lang ni Lord, di na namatay. Bakit? Na-please si Lord sa buhay niya. Hindi na siya nakaranas ng kamatayan because of his faith. Now, verse 6. And without faith, it is what? Impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. The currency of heaven is faith. Makikita natin ito sa buhay ng mga taong binanggit sa Hebrews chapter 11, mga taong wala na ngayon, pero because of their faith, they were able to accomplish great things. Amen. Mula nung panahon ni Abraham, mula nung panahon ni Abel, mula nung panahon ni Enoch, nagamit ng Diyos ang kanilang mga buhay, hindi dahil magaling sila. Ang hindi sinabing, nagalingan si Lord kay Enoch, hindi eh. Hindi sinabing, ang ganda kasi ng boses ni Enoch. Ang sinabi ng Bible, because he pleased the Lord. Amen. The currency of the kingdom. May tatlo tayong pag-uusapan ngayong umagang ito. Number 1, faith is the foundation of kingdom living. Number 2, faith pleases the Father. And number 3, faith position you for the Father's favor. Wow. Sino dito gusto mong favor ni Lord? Kumusta ba ang iyong pananampalataya? So yan, tatlo po na yan ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Punta po tayo sa number 1. Faith is the foundation of kingdom living. Kung gusto mong maging matagumpay na Kristiyano, to live in the kingdom of God, napakahalaga ng tinatawag natin na faith. Ito yung pundasyon. Nung kami po ay gumagawa, alam niyo yung tinatayuan nung tech booth na yan sa likod, no? Kung titignan niyo yung tech booth na yan. Yan po ay patong-patong na paleta. Yan. Kasi yun yung stage natin, paleta lang yun, pinagpatong-patong. Hindi kagaya nito, to matibay talaga to, bakal to eh. Pero yung pinagpatong-patong na paleta. Sabi ko kay Brother Jason, at saka kay Foreman G. Bautista. Yan po ang ating foreman, taga-check yan. Yung guhit mo, ayusin mo na nanakay. Nung gumagawa po sila dyan, sabi ko, Jason, ang mahalaga, yung tinutuntungan ng tao, matibay. Kasi yan yung pundasyon. Di ba? At yung po yung nilay down ni Jason. Di ba? Kung nabasa nyo doon sa message, sabi ko, nagawa na yung pundasyon. Yung lamesa na lang ang gagawin. Kasi kahit gaano tibayan mo yung nasa taas na lamesa, pag gegewang-gewang sa ilalim yan, wala din. Amen. Kaya matibay yan, kasi matibay yung ilalim. Ang una mong patitibayin yung ilalim. Ang una mong patitibayin yung pundasyon. Amen. Itong building na ito, makikita nyo yung dalawang itim na nasa, sabi na, nakaharang, di ko makita yung gwapong preacher. Yung nakaharang na yan, napakahalaga niyan kasi yan ang pundasyon yan pilar yan. Sa ilalim, malalim yan, nakabaon yan. Kasi itong building po na to hanggang 3rd floor. Alam nyo ba itong building na to hanggang 3rd floor? At yung 3rd floor nito maluwag. Pag nilagyan ng bubong, kasya 300. Malay nyo.
Ready na daw, tinanong ko yung may-ari, Nay, kumusta po ba yung taas na ito? Ay, kayang-kaya ng nakaabang na yan para sa, gusto mo, may CR pa sa taas yan. One day. Dito muna tayo sa pundasyon. Itong pundasyon na ito, imaginein mo, yung dinadaganan mo, gawa sa marshmallow. Papasok ka sa building na to. Yung pagpasok natin dito, habang nagtatalo ng tayo, itong building gumagana, sumasayaw-sayaw din na ganon. Bakit? Marshmallow yung pundasyon, hindi tatagal. Nakakatakot. Amen. Kaya sa mga gumagawa ng building, ang unang-unang pinapatibay, pundasyon, haligi. Yung pinsan ko sa Ilocos, nagpagawa ng bahay sa nagpoporma-pormahan. Hindi man talaga foreman, hindi naman mga engineer. Alam niyo, minsan may mga ganyan. Papagawa akong bahay, marunong ka ba? Oo naman. Graduate ako ng vulcanizing. Teka lang, vulcanizing bahay papagawa ako, vulcanizing. Nagdudunong-dunongan. Abay, ginawa yung bahay. Ano man nangyari doon? Lumindol ba? Lumindol! Sa Ilocos. Mahina naman na lindol. Abay, nag-crack na yung mga bahay. Kanipis pala nung nilagay ng mga na mga hollow blocks. Tapos, ang hina ng pundasyon. Gumastos ulit para patibayin yung bahay. Kasi pag mahina ang pundasyon, madaling bumigay. Amen? Ulitin natin. Pakinggan nyo mabuti. Pag mahina ang pundasyon, madaling alam mo na, ba't mabilis kang bumigay? Sana nakukuha nyo. Sino dito madali kang bumigay? Mabilis kang magtampo kay Lord. Madalis kang hindi na ma-attend sa church. Bakit? Pastor, kasi nagkaroon ng problema, nagtampo kay Lord, bumigay. Naku, ang hina ng pundasyon. Kaya kayo mga kapatid, huwag kayong magtaka, bakit kayo pinipilit ni Pastor umattend ng covenant retreat? Bakit kayo pinipilit ni Pastor umattend ng equipping ng CBT? Sino rito yung tapos na ng CBT? Say amen. Next week, simula na ang CDT. Sino rito ate ng CDT? Okay. Sino rito, taas ng kamay, nang hindi pa nakakapag-covenant retreat, taas ang kamay. Kung hindi mo alam yon, hindi ka pa nakaka-attend doon. Pastor, ano yun? Kung hindi mo alam, taas ka na lang ng kamay. Sino rito, hindi pa nakakapag-covenant retreat, taas ang kamay. Ayan, sa June, meron tayong covenant retreat. Huwag kang mawawala para tumibay ang pundasyon. Bakit? Kasi ang pananampalataya, listen, makinig kayo mga anak. Ang sabi ng Bible, ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Tuwing tayo'y nakikinig, tuwing tayo nag-aaral ng Biblia, ng Bible, tumitibay ang ating pananampalataya. At pag tumitibay ang ating pananampalataya, tumitibay ang ating pundasyon. Pag matibay ang pundasyon, hindi basta-basta bumibigay. Yung iba, nakakita lang ng pogi, bumigay na. Bakit? Ang hina ng pananampalataya mo. Amen. Yung isa naman, nakakita lang ng maganda, bumigay na. Kaya dapat kayo kayong bibigay sa mga gwapo, sa magaganda. Alam ko marami dito niyan. Kaya yung mga youth natin, pag may IRA ka, huwag kayong bibigay. Alam nyo, mag-aral muna mga estudyante. Amen. Patibayin ng pananampalataya, pundasyon kay Lord. Amen. Sa dulo, ibibigay din ni Lord yan. Malay mo, nasa tabi-tabi lang. Kinilig pa yung isa, no? Pero patibayin mo muna yung pundasyon. Imagine niyo kayo pareho kayong hindi pa matibay ang pundasyon, nagsama kayo, pareho kayong bumigay, bagsak. Bakit? Because sa pananampalataya, the currency of the kingdom, faith is the foundation of Christian living. Amen. O bakit, pastor? Bakit faith ang pundasyon ng kingdom living? Sabi rito sa verse 3, now faith is the assurance. Sabi mo, assurance. Sa ibang translation, ginamit yung substance. Alam niyo ba yung sabihin ng substance? Nakakita na ba kayo ng tinapay na walang laman? Ang tawag ay ampaw. Malaki,
pero walang puro hangin. Tingnan mo yung katabi mo, baka puro hangin. Ang galing magsalita, kulang sa pananampalataya. Ang sabi ng Bible, now faith is the assurance of things hoped for and the conviction of things not seen. Pag ikaw nananampalataya ka, itong challenge kasi sa mga Kristiyano, ang pinananampalatayaan mo, yung mga bagay na hindi mo naman nakita at hindi mo pa nakikita. Amen. Sino itong nakita mo? Kung paano create ni Lord ang mundo. Pero nananampalataya ka, heaven and earth is created by God. Sino naniwala yung katabi mo, create ni Lord according to His image? Sabi ng mga teacher mo, ang tao ay galing sa unggoy. Sino hindi naniniwala na ang tao ay galing sa unggoy? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, hindi ako naniniwala ang tao ay galing sa unggoy. Sabi ng isa, konti na lang. Hindi! Hindi totoo. Kasi tayo ay nananampalataya. Saan tayo nananampalataya? Sa mga pangakong sinulat ng Diyos sa Kanyang salita. Amen. At ang sabi ng salita ng Panginoon, in the beginning, God created the heaven and the earth. And in verse 6, God created man according to His image. According to His likeness. Create tayo ng Lord. Yung katabi mo, create ni Lord yan. Hindi tayo galing sa unggoy. By faith, we understand that the universe was created by the Word of God. Dahil niloko ko lang po si Ethan, na-adjust yung boses ko. Tayo ay create ng salita ng Panginoon, ay ang universe ay sa salita lang ng Panginoon. Tingnan nyo, gaano ka-powerful ang salita ng Diyos. Wala pang nag-e-exist ang sabi ng Panginoon, let there be light. Biglang nagkaroon ng liwanag. Saan galing yung liwanag? Sa salita ng Diyos. The Word of God. Kaya nga sabi ng Bible, by faith we understand that the universe was created by the Word of God. Tingnan, basahin nyo Genesis chapter 1. Kung may Bible kayo, dapat may Bible pala kayo kasi Kristiyano kayo. Amen. Sa Bible ninyo, tingnan mo. Makikita ninyo doon, laging nagsisimula ang Bible, and God said. Ha? Tingnan nyo, ilang beses sinabi ng Lord sa Genesis chapter 1, and God said, let there be light. And God said, let there be, di ba, yung moon, star, lahat yun. Let there be. He said it. Sinabi ng Diyos sa Kanyang salita. Amen. Pwede ba parapakan natin si Lord? Again, in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ang sabi ng Bible, for we walk by faith, not by sight. Alam niyo tayo bilang mga tao, namumuhay pa rin tayo sa mundo ng mga nakikita. Namumuhay tayo sa mundo ng mga nararamdaman. Amen. Tayo ay namumuhay sa mundo ng mga napapakinggan. Amen. Ang pinaniniwalaan natin, yung nakikita natin, nararamdaman natin, naririnig natin. Ang tawag dyan, 5 senses. Pero ang sabi ng Bible, ang mananampalataya, for we, sino tayo, mga nananampalataya sa Panginoon, we walk by faith, not by sight. Sino rito may mga problema? Ang problema mo, ang tinitignan mo na yung problema. Pag may problema ka na, hindi mo na kayang panampalatayaan, paano mo ma-overcome yung problema? Nakatingin ka na sa problema. Kaya nga sabi ng Bible, dapat ang tao hindi namumuhay sa kanyang nakikita, kundi mamuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ikaw ay may sakit at karamdaman, ang sabi ng doktor, imposible na! Pero kung ikaw ay may pananampalataya, ang sabi ng Bible, nothing is impossible with God. May financial problem ka, ang laki ng perang kailangan mo, hindi mo alam kung saan mo kukunin. Matatakot ka. Sabi mo, Lord, hindi mo na ako mag-church, hindi mo na magsisimba. Bakit? Kailangan kong kumita ng pera. Wala na. Namuhay ka na. You already walking by what you see. You are no longer living by what you believe. Manampalataya ka. Sabi mo nga sa tabi mo, manampalataya ka.
Bakit napakalaga ng pananampalataya, Pastor June, sa isang Kristiyano? Because it's the foundation of our kingdom living. Tingnan nyo si Abel. Ang sabi ng Bible, tingnan nyo ha, I hope this will magkaroon ng revelation sa inyo to. Hebrews 11 verse 4. By faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain. Listen, marami akong narinig na mga turo dito, may mga narinig na rin akong mga preaching. Pero sabi ko, ito very clear sa Word of God eh. Sabi ng iba, kaya tinanggap ni Lord yung hain ni Abel, kasi yung hain ni Abel, animal. At yung hinain ni Cain ay mga fruits and vegetable. Tama po ba ako? Tama ba ako, Pastora? Crops. Yan nga. Crops is yung mga vegetable. Yun yung inoffer ni Cain. At si Abel naman, ang inoffer niya, nag-offer siya ng lamb. Na firstborn lamb. Sabi ng iba, kaya tinanggap ni Lord yung offering ni Abel kasi tama yung inoffer niya. Pero tinitingnan ko sa Bible, wala naman akong nakitang ganon. Ang sinabi lang ng Bible, listen, by faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice. Ano ang nagbigay, bakit acceptable yung sacrifice ni Abel kaysa kay Cain? Hindi dahil ito ay lamb. Pero ang sabi ng Bible, by faith. Listen, tingin kayo lahat. Kapatid, pwede tayong mag-offer kay God parehong salapi, parehong amount ng pera, 1,000. Pero mas katanggap-tanggap kay Lord yung 1,000 in-offer ko dahil ito'y punong-puno ng pananampalataya. Kaya nga minsan ang mga mayayaman, yung sobra-sobra ang pera, nagbigay ng 1,000 parang wala lang, hindi man lang naramdaman, sabi ng Lord, wala namang pananampalataya, kaya mo lang binigay yan, excess. Sabi nung isang preacher, pag nagbigay ka, give until it hurts. Hindi. The point is that it hurts. You give because you have faith. Dahil ang acceptable na offering kay Lord, yan man ay few penny, coins, kagaya nung purwito. Maliit lang yung pera niya eh. Pero punong-puno ng pananampalataya, wala na siyang pera, binigay niya. Sabi ng Panginoon, acceptable yung offering ng purwito na ito. Samantalang yung mga mayayaman, ang lalaki ng binigay sa offering, hindi tinanggap ni Lord. Bakit? By faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice. Ano ibig sabihin nito, Pastor June? What makes Abel's offering acceptable to God is because of his faith. Amen. Kaya kung ikaw, sabi mo, Lord, magpe-first fruit na ako. Magiging part ako ng first fruit next year. Punuin mo na pala ng palataya. Trabahuhin mo na ngayon yan. At pag yan in-offer mo kay Lord, hindi yung amount ang magbibigay sa iyo ng value sa binigay mo, kundi yung pananampalataya ng pagbibigay mo. Amen. Sino rito kailangan mong i-develop ang faith muscle mo? Iba kasi kulang sa pananampalataya. Amen. Hindi maibigay yung tithes. Bakit? Lord, pasensya ka na, hindi ko mabibigay yung tithes. Bakit? Tithe. Kulang. Kinulang sa pananampalataya. Have faith to believe. Give to the Lord. Unahin mo si Lord. Amen. Kaya nga maganda, inuuna mo talaga si Lord. Anong sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5 to 6? Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your path. Ang sabi ng Bible, trust in the Lord. Sabi mo, katabi mo, trust in the Lord. Ang pananampalataya is trusting the Lord with all your heart. Yan po ang faith. Sino dito kaya mo pananampalatayaan si Lord? Magtiwala kay Lord with all your heart. Ito kasi ang challenge yan, mga kapatid. Trust in the Lord with all your heart. May pangangailangan ka, wala kang pera.
who you're going to call? Mr. Bombay. Di ba? Hanap ka. Unahin mo to. May problema kayo mga kapatid. Unahin mong lumuhod manampalataya ka. I'm not saying walang tutulong na tao sa'yo. I'm not saying wag mong gawa ng paraan. Pero kung ano ang unang-una mong gagawin, that will determine the level of your trust. Ang una mong pagkatiwalaan si Lord. Amen. Duhod mo muna yan. Trust in the Lord. Sabi dyan trust in the Lord with all your... tingnan nyo, may pangalawang sinabi niyan, do not lean on your own. Ang problema, talino mo kasi. Amen. Ang problema, mahilig kang dumiskarte. Okay, tingnan ninyo. Pag diskarte mo, sabi ni Lord, resulta mo. Are you hearing me? Ikaw ang dumiskarte, resulta mo. Kung ano magiging resulta ng diskarte mo, bahala ka. Pero pag nagtiwala ka kay Lord, sagot ka ni Lord. Kami po ay testimony ng katapatan ng Panginoon na pag nagtiwala ka kay Lord, hindi ka bibigoin ni Lord. Tingnan nyo, trust in the Lord with, sabihin na nga natin word na all our heart. Huwag ka raw sumandal sa understanding mo. Ang understanding mo, hanggang dito lang ang kakayanan mo. Ang sabi ng mundo, according sa statistic, 50% ang capacity. Hanggang 20% na lang. Magtitiwala ka dun sa percentage na binigay ng mundo. Nagtiwala ka sa pangunawa ng tao. Iba ang pangunawa ni Lord. Amen. Kasi pag naniwala ka na sa understanding mo, sa understanding ng tao, nililimit mo na ang pwedeng maghanap sa buhay mo. Ang sabi ng Bible, walang mahirap kay Lord. May imposible ba kay Lord? May mahirap ba kay Lord? Wala. Magtiwala ka lang. Kaya bilang mga Kristiyano, kailangang manampalataya tayo. Amen? Sino nananampalataya one day magkakaroon tayo ng church building? Sino naniwala one day? Ngayon pa lang, halos puno na tayo. Mabibilang ko na lang ang upuan. No? Although medyo lumuwag, pagka natanggal natin yung wall, madadagdagan siguro tayo, mga another 10. Pero pasikip na ng pasikip. Sabi ko nga, one day, bibigyan tayo ng Lord. Sino rito, nakikita mo na ngayon one day, 1,000 seating capacity na ministry natin. Amen. Sino rito one day, pag magpapagawa tayo ng church building, ang unang-una mo sasabihin, Pastor, siguraduhin mo may parking. Di ba? Sabi ni Tita, huwag kang kumuha, Pastor, walang parking. Kailangan may parking. Bakit? Yung van ko, walang mapaparkingan. Yung urban ko, walang paparkingan. Di ba? Sabi naman ni Anthony, o nga, Pastor, yung pick-up ko, walang mapaparkingan dyan. Naks, diba? Sarap nun. Ngingiti-ngiti lang kayo, walang imposible kay Lord. Amen. Ako nga, sabi ko sa inyo, nagsimula ako, bitsikleta lang. Naging motor. Nandito kami motor. Una, lakad lang ako. Unang tuntong ko mo dito, ang sasakyan ko, walking. Wala ko. Kaya problema ko, tuwing lalabas kami, dadalhin ko yung mga anak ko sa school, ang bayad 50 pesos. Pag special. 50 pesos, sabi ko, pambira, pag isang araw, 300 agad. Hatid sundo, kaya ginagawa ko, hatid ko 50 pesos yung mga anak ko, pag pauwi, lalakad na lang ako. Ang problema, mayroong papasok ng umaga, may papasok ng tanghali, may hatid ng hapon. Sabi ko, pagdating ko na, pagod na ako. Binigyan ako ni Lord ng motor. At yung mahiwagang motor na yun, kay Tita Lisel na. Tita Lisel, maganda pa ba takbo ni Bit, Tapos binigyan ako ni Lord ng Wigo. Amen. Ngayon po, naka-stargazer na kami. Si Pastor, sabi niya, i-upgrade pa ni Lord yan. Amen. Kaya kayo, yung mga ngayon, mga kamotor lang yan, sunod yan, bumili na kayo 4 wheels. Para yung anak mo, asawa mo, magiging mga, makakapag-invite ka pa sa church. Kasi tingnan nyo, pag ang sasakyan nyo motor, minsan mag-asawa lang kayo,
3 kayo, yung iba nakikita ko, 4 pa, may nakasapa. Paano kayo nagkasya dyan? 5 kayo dyan sa motor, pinagkakasya sa motor. Pero kung kayo may bibigyan ni Lord ng sasakyan, huwag kayong pupunta rito na wala kayong dinadaanan. Sabi mo kay Lord, bigyan mo lang ako sasakyan. Yung mga invite na yan, dadaanan ko lahat yan. Amen. Dito to, sabi ko, tinan mo to, ito daan ng daan kung saan-saan, binigyan uli ng, si Tita Lisa, kung sino-sino dinadaanan nila ni Kuya Long. Maya binigyan na naman ng sasakyan. Di ba? Naririnig ko si Tita Lisa, parang gusto nang bumili ng bus. Sa dami ng dinadaanan, bus na gusto mong bilhin. Ang tawag ko dyan, Tita Lisel, driven by love. Pinagdadrive kayo sa pag-ibig. Ay, sabi ko nga kay Kuya Ude, ano ba problema ng lisensya mo? Ayusin mo lisensya mo para mapag-drive mo ang church. Kung ano yung pwede mong ibigay kay Lord, bigay mo. Amen. Kaya lang, kailangan mo magtiwala kay Lord. Kasi hindi naman yung pinagdadaanan mo problem-free. Sinuniwala ang buhay ng Kristiyano, hindi problem-free. Kaya lang, yung mga pinagdadaanan mong problema, sa tuwing ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, lalong tumitibay ang pananampalataya mo. Kaya nga sabi ng Book of James, consider it pure joy when you face trials of many kind. Pag humaharap ka sa maraming mga problema. Tuloy natin dito. In all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng mga, tinan mo, sabihin dyan, in all. Sabihin nga natin, in all. Pag sinabi natin in all your ways, sa lahat ng pinagdadaanan mo, i-acknowledge mo si Lord. Ang problema natin, ina-acknowledge natin si Lord pag maganda nangyayari. Pag hindi na maganda ang nangyayari, Lord, I still praise you. Ito man yung mga challenges na dumadaan sa buhay namin ngayon, I still acknowledge you. You are in control. You are the God of love. You are the God of miracle. Amen. Acknowledge mo si Lord. Yung iba kasi na-acknowledge lang si Lord pag maganda. If faith is your foundation, storms won't destroy you. Pag ang naging foundation ng Christian life mo ay ang pananampalataya, kahit anong bagyo ang dumaan sa buhay mo, hindi ka basta-basta bibigay. Sino rito ngayon ang binabagyo? Sino rito ngayon maaring daanan ng bagyo ang buhay mo? Anong sabi ng Word of God? Matthew chapter 7 verse 24 to 25. Everyone then who hears these words of mine and does them. Take note Narinig mo, at dahil narinig mo yung salita ng Panginoon, anong ginawa mo? Ginawa mo. Bakit mo ginawa? Kasi ikaw ay nanampalataya. Tingin kayo lahat dito. Ang indication ng isang Kristiyano ay nananampalataya, yung naririnig niyang tinuturo ni Lord sa salita niya, ginagawa niya. Pumunta ka nga rito, nakarinig ka sa salita ng Panginoon, paglabas mo naman, lumabas din sa kabilang tenga mo yung pinakinggan mo, walang pananampalataya doon. Ang totoong nananampalataya, yung narinig niya, pinamuhay niya. Amen. Anong mangyayari sa taong, ang tawag ko kasi dyan, mga kapatid, na-activate ang faith. Sabihin nga natin, activated faith. Activated faith is when you hear the Word of God and you apply the Word of God, na-activate yung faith mo. And the moment ma-activate ang faith mo, ito mangyayari. Tingnan mo. Sabi ng Bible, everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock, and it did not fall because it had been founded on the rock. Nakatayo yung bahay sa bato. Kahit daw dumaan ang malakas na alon, lumakas na hangin at ulan, hindi raw babagsak. Pag tinuloy niya yan, meron namang isa, nakarinig ng salita ng Diyos, hindi inactivate yung faith, ibig sabihin, hindi niya sinunod si Lord, para daw tao na hangal na nagtayo ng bahay saan? Buhanginan. Subukan mo magtayo ng bahay sa buhangin. Meron tayong mga nagtatrabaho sa construction dito. Ayan, nandito si Ronald. Mga marurunong sa construction. Si Foreman G. Bautista, mga marurunong, maalam sa ano yan.
Hindi ka magtatayo ng bahay sa buhanginan. Amen. Alam niyo, yung kapatid po ni Pastora Jessie Ann, si Brother Jay, kasama namin siya kahapon, ay geodetic engineer. Ang geodetic engineer, sila yung tumitingin ng sukat ng mga lupa. Hindi lang nila tinitingnan yung sukat ng mga lupa, tinitingnan din nila yung quality ng lupa. Hindi po kasi lahat ng lupa pwede mong tayuan ng building. Tama po ba ako, Ronald? Diba? Titignan nila yan. Pagka matigas yung ilalim, uy, pwede ito, maganda to. Matatayuan to ng pero pag malambot, nagtutubig yung ilalim, naku, hindi pwedeng tayuan. No? Kaya ang inaaral niya, bago kunin ng mga subdivision yan, inaaral yung soil, pinag-aaralan. So, ibig sabihin, mahalaga pala, hindi lang yung pundasyon, kung ano yung tatayo, anong pundasyon mo. At ang pundasyon ng pananampalataya natin, pagsunod. Amen. Yung faith mo, dapat ibabaon mo sa pagsunod. Obedience. Kasi yung faith mo, hindi mo naman pinamuhay, nilagay mo sa buhangin. Pag may problema, may bagyo, may mga challenges, may difficulties, ang mangyayari sa iyo, bibigay ka. Amen. O, punta tayo sa number 2. Faith is what pleases the Father. Sino rito gusto mong mapangiti si Lord? Sino rito, again, ulitin ko, sino rito gusto mong mapangiti si Lord? O, sabi ng Bible, and without faith, it is what? Impossible to please Him. O, tingnan nyo, take note. Ang word na ginamit, ang dami pwedeng gamitin sa Bible eh. Bakit yung ginamit na word, impossible? Hindi nilagay dyan, for without faith, it is difficult to please God. Pwede ba gamitin yung word ng difficult? Pwede rin naman eh. Pag wala kang pananampalataya, mahirap ma-please si Lord. Pero hindi mahirap ang ginamit eh. For without faith, it is hard to please the Lord. Pwede rin. Pero very specific ang Bible, ang ginamit na salita, impossible. Hindi mahirap, pero imposible. Kahit anong gawin mo, kahit anong tiyaga ang gawin mo, kahit gaano kalaki ang ibigay mo, kahit napaka-talented mo, pag walang pananampalataya, imposibleng ma-please si Lord. Kaya nga si Abel, nung nag-offering siya, kanina yung binasa natin, by faith, Abel offer a sacrifice that is acceptable. Kaya pala naging acceptable. Kasi maaaring si Cain nag-offer lang, sige na, okay na yan. Pero si Abel, nag-offer siya na punong-puno ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, faith is very important to please our God. Why? Actually, napakatindi pa ng sinabi ng Bible. Tingnan nyo Pastor, gaano ba kahalaga yung faith na yan? Pwede bang lang? Basta ako, naniniwala naman ako kay Lord. Tingnan nyo, gaano katindi ang faith. Ang sabi ng Bible, Romans chapter 14 verse 23, ano sabi diyan? For whatever does not proceed from faith is, anumang bagay sa buhay mo na hindi nanggagaling sa pananampalataya, ito ay, hindi ako nagsabi niyan. Akala natin ang kasalanan lang, yung pumatay, nanloko. Ang sabi ng Bible, pag ikaw bilang Kristiyano may ginawa kang hindi mo hinaluan ng pananampalataya, ito ay pagkakasala. Amen. Kaya pala napakahalaga ng faith. Kasi si Lord, ang pleasure talaga ni Lord doon sa naniniwala sa Kanya. Ano sabi ng Psalms 147 verse 11? But the Lord takes pleasure on those who fear Him, on those who hope in His steadfast love. Kaya mga kapatid, maaaring wala kang pera ngayon, wala kang yaman ngayon, pero meron kang pananampalataya. Yung pananampalataya na yan ang currency ng langit. At yung currency ng langit dahil sa yung pananampalataya, magkakaroon ka ng investment sa heaven. Amen. Bakit? Mapapangiti mo si Lord sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya.
Why does faith please the Father? Number one, because faith says, God, I trust you. Faith says, God, I believe you. Faith says, God, I depend on you. Mga kapatid, God is not looking for flawless performance. Mga music team, kanina tumugtog dito. Gitara, keyboard, drums. God is not looking for flawless performance. Kaya ang ganda ng sinabi kaninang umaga ni Pastora. Sabi niya dun sa kanyang mga worship team, ikaw ba nag-devotion ka? Ikaw ba nag-devotion ka? Ikaw ba nag-devotion ka? Bakit? Kasi si Lord hindi natuto. Grabe ang galing ng mag-drums ng anak ko. Grabe ang galing na. Gumaling ka sa gitara, anak. Hindi napiplease si Lord yan. God is pleased by our faith because we depend on Him. Bago kayo makyat dito, Lord, nanalangin ka, nagdepend ka. Kaya nga tuwing umaga dito mga kapatid, kanina tayo, bago tayo magsimula, lahat ng mga magmi-ministers, pinaluhod natin dyan, nagluluhod tayo kay Lord. Bakit? Yung pagluhod natin, panalangin natin, nagdidepende tayo kay Lord. Amen. Ang panalangin natin, Lord, makita mo ang mga puso namin nagpapakumbaba, nagtitiwala sa'yo. Because that is the only currency that will please the Lord, our God. Amen. God is not looking for flawless performance. He is looking for faithful trust. Okay, punta na tayo sa number 3, last. Faith positions you for the Father's favor. Sino dito dala-dala mo yung favor ni Lord? Kaya pinag-aralan natin ang favor ng Lord. Huwag mong hayaan ang favor ng Lord nasa harapan mo. Huwag mong hayaan ang favor ni Lord nasa gilid mo. Huwag mong hayaan ang favor ni Lord nasa likod mo. Dapat ang favor ng Lord nagsusurround sa'yo. Amen. Sabi ng Bible, the favor of the Lord surrounds me. Yung sabi ng Bible, basahin niyo ang Bible. Pag pinag-uusapan ng favor ng Lord, ang sabi ng Bible, surround. Sa Tagalog, nababalutan ka ng pabor ng Lord. Sino dito gusto balot ka ng favor ng Lord? Ano ibig sabihin nun? Kahit saan ka pumunta, ang favor ni Lord nasa iyo. Pag pumasok ka sa opisina, sabihin mo, mapalad tong boss ko. Bakit? Kasi dito na ako magtatrabaho, madadama ito sa favor ni Lord. Amen? Mapalad tong ano na to, itong kumpanya na to. Si Dina, kapopromote lang nito. Sabihin mo, Lord, mapalad tong company na to, na-promote ako. Bakit? Dala-dala ko favor mo, pagpapalain mo tong kumpanyang ito. Amen? Paglipat mo ng bahay sa community nyo, mapalad tong community na to. Amen? Bakit? Kasi sinusunod ako ng favor ni Lord, dala-dala ko, pagpapalain ng Lord ang ano na to. Amen? O yung mga nag-exam sa BSU, dapat nung pagtungtong nyo, mapalad tong school na to. Bakit? Nag-entrance exam ako, tanggap na ako dito, dala-dala ko favor ni Lord. Amen. Lapakan nga natin si Lord. Kapatid, when you are surrounded by the favor of the Lord, kahit saan ka pumunta, dala-dala. Ang maganda sa favor ng Lord, nakakadamay. Pero sino dito hindi ka papayag, nadamay ka lang sa favor ng Lord? Yung iba kasi nadamay lang eh. Bakit? Nakatabi. Sabi ko sa mga anak ko, mga anak, mag-invest kayo sa kingdom ni Lord. Kasi ngayon, pinagpapala kayo, baka nadadamay lang kayo sa pagpapala namin ni Mama. Di ba? Kasi kami nagtanim kami. Nasusunod kami ng favor. Kayo mismo dapat nasa inyo yung favor ni Lord. Amen? O yung mga anak, baka kayo pinagpapala kasi yung magulang nyo ay nasusurround na ng favor ng Lord. Kung yung magulang ko, pastor, hindi pa Kristiyano, sabi mo, ito hindi pa Kristiyano, Lord. Ako muna, pabor mo, Lord. Favor me. Para, Lord, dumambo. Because the greatest favor the Lord can give you is the salvation of your soul. Amen? Ang makilala mong Panginoon na siyang nagligtas sa iyo, nagpatawad ng kasalanan mo, at magbabago ng buhay mo. Babaguhin ng Panginoon. Kaano mang kapangit, kaano mang kasama ang nakaraan mo, babaguhin ng Diyos at yan ay pabor ng Diyos. Tanong, paano mo makukuha? How do you position yourself for the Father's favor? Masarap ba na ang favor ng Lord nasa iyo? Ako napansin ko rito, yung mga taong alam na ang favor ni Lord nasa kanya, may confidence. Di ba? Maaaring kaninang umaga, marami dito, pumunta, medyo gutom, gustong bumili ng soft drinks, pero walang isa man sa inyong lumapit sa akin, Daddy, Pastor, pahingin nga pambili ng soft drinks. Daddy, pabili nga, gusto kong kumain ng pansit. Walang isa sa inyo. Pero lang isang pumunta sa akin. Alam ko sino?
Si Philip. Kilala. Si Philip, ang lakas ng loob. Pahingang pera, Daddy. Mami, pahingang pera. Bakit? Gugutom ako, gusto kong bumili ng pansit canton. Sabi ko, wala akong ano rito. Pumunta sa mami niya, maya-maya, nandito na. May kinakain. Sabi ko, grabe talaga, favor ni Lord. Kasi pag ikaw, may favor ka ng Lord, confident kang lumapit sa ama mo. Amen. Alam mo, the favor of the Lord is upon you. Sino dito pag uuwi ka ng bahay, dadaan ka pa ba? Sabi mo, Nay, pwede po malamig lang na tubig, Nay. Meron bang ganun dito sa bahay niyo? Di ba pag sa bahay niyo, bubuksan mo kaldo. May pagkain din. Kakainin mo na lang. Bakit? Kasi taga dun ka. Kilala mo yung ama mo, kilala mo yung nanay mo, kilala mo yung pamilya mo. Ganon din kay Lord. Yung iba sa inyo, kaya takot humingi kay Lord, alam niyo, hindi naman ibibigay ni Lord. Sino ito confident kapag humingi ka kay Lord, bibigay ni Lord? Because you are in a position for the Father's favor. Amen. At tingnan niyo, bigyan ko kayo example. Sino rito pag may mga anak nyo may dinisobey sa inyo, hindi makahingi ng favor? Sabi ko sa mga anak ko, anak, every Monday, magmo-morning prayer tayo. Opo, Daddy. At talaga nire-record ko sila mag-morning prayer. Maliban na lang talaga may klase sila. Abay, gising kami ng gising doon sa isa, hindi ko napapangalanan. Pangalanan na lang natin siyang Gabriel. Lahat ng anak ko may Gabriel yan, ha? Baka akala niya, lahat yan may Gabriel. So, hulaan nyo na lang kung sino niya. Sabi ko, lahat kayo ay morning prayer. Abay, yung isa yung talagang gumising. Sabi ko sa kanya, wala kang favor sa akin ngayong week na to. Hindi mo magagamit ang laptop pagka hindi ka nag-morning prayer. Abay, mumulat ang mata. Ay, di nag-aayos na kami rito. Yung pala, nung pagmulat ng mata, pumikit ulit. Pagdating ng Tuesday, abay, nagbubukas ng computer. Ba't na binubuksan yung computer? Manunod lang ako, Daddy. Maglalaro lang ako. Wala maglalaro. Bakit? Wala kang favor ngayong week. Bakit? Hindi ka nag-obey. Sino dito magulang, hindi mo binibigyan ng favor yung anak mo kasi disobedience? Pwede po ba naglalambing kahit anong lambing, tiks ng ulo mo, pag bibigyan kita, teka lang mo na, hindi mo na ngayon. Magpakabait ka. Pero pag mabait yan, di ba? Minsan hindi pa nangihingi, binibigyan mo na. Di ba? Hindi pa nangihingi, anak. Ito bagong laptop. Aba, bakit po may bago akong laptop? Ang bait-bait mo kasi. Pero yung hindi mabait na anak, yung walang favor ng magulang, nako po, kahit anong hingi niyan, lumuluha na ng dugo yan. Hindi naman, joke na. May mga magulang na bababait na kahit matigas ang ulo ng anak, talagang binibilhan. Pero sabi ko nga, si Lord, ang favor ng Lord doon sa mga nag-o-obey. Sabi mo nga, mag-obey ka kay Lord. Tingnan nyo, bakit ang reward ng Lord nagpo-flow sa faith? Kasi ang sabi ng Bible, for whoever would draw near to God, yung mga lalapit sa Diyos, they must believe. Sabihin nga natin, must. Ang salitang must, optional, hindi optional. Hindi optional, must nga kailangan. Ang lumalapit sa Diyos para magkaroon ng favor ng Lord, kailangan, must believe. Must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Ang Diyos ay rewarder. Saan may nagagalit, Pastor, bakit naman ang preaching nyo? Laging ang Diyos ay nagpapala. Ayan ang sabi ng Bible. I must believe that He is what? A rewarder. Kung di ka naniniwala ang Diyos mo nagre-reward, puro punishment, paniwalaan mo yan. Pero kung naniniwala ako, ang Diyos na nagpapanis sa kasamaan ay nagre-reward sa kabutihan at nananampalataya sa Kanya. Amen. Alam naman, ang Diyos puro palo. Ang Diyos ay nagpapala. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Diyos ay hindi puro palo. Sabi mo, ang Diyos ay hindi puro palo. Siya rin ay may pagpapala. Amen. Kailangan lang, hinahanap natin whoever would draw near, kung sino man ang lalapit. Ano ba klaseng paglapit dapat ang ginagawa natin kay Lord? O, tingnan nyo. Sabi niya sa Jeremiah 29:13, you will seek me. Hahanapin mo ako
When you seek me with all your heart, makikita mo. Sino ito gusto mo makita si Lord? Listen, walang aksidente kay Lord. Maaaring yung iba sa inyo, ngayon lang nakarating, o yung iba sa inyo, ngayon lang nakakapunta. At unti-unting nakikita nyo na si Lord sa buhay nyo. Dati wala kayong pakialam kay Lord, namumuhay kayo sa sarili nyo, yung pamilya ninyo, wala kayong Diyos sa pamilya ninyo, pero ngayon nakikita nyo na siya. And the more you seek the Lord in your family, in your life, the more you will find Him. When you seek me with all your heart. Isa pang sinasabi ko sa mga anak ko. Hindi ko alam kung napapansin ito ng mga kasama natin. Sabi ko, mga anak, ang Diyos ay karapat-dapat ng papuri at pasasalamat. Walang malaki at maliit na pasasalamat kay Lord. Amen. Kaya sabi ko sa mga anak, every soaking night, anuman ang binigay sa inyo ng Lord within the week, pasalamatan niyo ang Diyos. Kasi you acknowledge God. Sinasabi mo ang Diyos ay tapat. And when you seek Him, you will find Him. And He will bless you. Amen. Listen, God is not responding to laziness. He responds to longing. Ang Diyos ay naghahanap nung naglolong sa Kanya. Naghahanap. Maaring yung buhay mo empty, walang laman. Napuno na ng bisyo. Napuno na ng kung anong bagay sa mundong ito. Parang feeling mo, ano bang klaseng buhay ito? Maglong ka kay Lord. Ang Lord ang magpapala sa iyo, makikita mo, makikilala mo ang Diyos. Sino ito gusto mo makilala si Lord? Kaya lang, you need to believe. Ang sabi ng James chapter 1 verse 6, but let him ask in faith with no doubting. Ngayong umagang ito, dalangin ko mga kapatid, as I end, ay magkaroon talaga tayo ng level of faith. Maaring yung iba sa inyo nagsisimula pa lang manampalataya sa Diyos. Maaring may mga problema, may mga difficulty sa buhay natin. Naghahanap tayo ng pwede natin panampalatayaan sa Diyos. Alam niyo, hindi naman agad naghahanap ang Diyos ng malaking pananampalataya. Some of you might have a small faith right now. Ang sabi nga ng Bible, maaring ang pananampalataya mo kasing laki lang ng mustard seed. Alam niyo ba ang mustard seed kasing laki lang ng buto ng munggo? Nakita na ba kayo ng munggo? Yung butil ng munggo. Ganun lang kalaki. Sabi ng Bible sa Matthew chapter 17 verse 20. For truly I say to you. Next verse tayo. Sige, yan. For truly I say to you, if you have faith like a grain of ang liit. Ganun lang kaliit ang mustard seed, mga kapatid. Ganun lang daw kaliit. Kung meron kang ganun kaliit na pananampalataya, ano sabi ng Bible? Nothing is impossible for you. Walang mahirap, walang imposible sa buhay mo. Marami kang pinagdadaanan, maraming problema, maraming mga challenges, maraming difficulties, nabibigatan ng kalooban mo, nakikita mo limitation mo, huwag kang tumingin sa kakulangan mo, huwag kang tumingin sa kahinaan mo, huwag kang tumingin sa paligid mo. Tumingin ka sa iyong Ama sa langit, manampalataya ka, at kahit maliit lang daw na pananampalataya, ganda o kaliit? As small as a grain of mustard seed. Sabi ng Bible, nothing will be impossible for you. Why? Kasi ang mga imposible, sagot ni Lord. Ulitin ko yun. Ang mga imposible, sagot ni Lord. Anong sagot mo? Pananampalataya. Ang hinahanap lang ng Lord, manampalataya ka. Sasagutin ni Lord ang kasagutan, ang katugunan sa iyong mga pangangailangan. When you operate in the currency of the kingdom, you will never be spiritually bankrupt. Minsan may mga bangko, mga kumpanya, mayayaman, magde-declare na lang ng bankruptcy, naubusan na ng pondo. Pag mga kumpanya, mga bangko, nag-a-apply ng bankruptcy, ibig sabihin, naubusan na ng pondo. Amen. Pero sa kingdom of God, there's no such thing as bankruptcy.
Ang sabi ng Bible, and God shall supply all your need. Who will supply? Maganda dyan. Ang resources ng Lord, walang ubos. Walang bankrupt. Ang hinahanap lang ng Diyos, yung kayang i-activate ang kanilang pananampalataya. Pwede ba tayo tumayo ngayong